araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa palatuntunan ito. Sa ngalan ng ating Arsobispo, Archbishop Martin Humuan, itong inyong lingkod, Brad Windel Dalibong, ang makasama niyo upang ating tatalakayin at sagutin na naman sa pagkakataong ito ang ilang mga komentaryo na pumasok sa ating YouTube channel. At sa pagkakataong ito, ating sagutin ang mga tuligsa ng mga ministro ni Felix Manalo sa ating pananampalataya. Ulitin ko, hindi tayo kalaban, hindi tayo kaaway, ngunit dapat ating masagot ang kanilang mga tuligsa sapagkat ang kasinungalingan pag ito'y palaging inuulit-ulit, parang magiging katotohanan sa mga taong kulang ang kaalaman. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, sasagutin muna natin ang mga komentaryo na pumasok sa ating YouTube channel. Una, itong komentaryo ni Andre Retanovsky. Ang sabi niya, "Good job, Brad Windel. Talagang yan ang inatupag mo, no? Naghihimutok ka sa social media. Sobrang tagal na yung video na yan. Ngayon ka lang nag-react, haha, sa kabila ng krisis sa bansa. Buti pa ngayon may ambag sa lipunan, donates. Marami pa siyang sinasabi na ating mababasa dito, 5 million sa Davao. At sabi niya, tumulong naman kayo, no? Mag-donate. Gawin ang mayamang challenge. Sa dami niyong perang Katoliko, ultimo bayad sa patay, kinukubra nyo, bukod pa sa pagdasal, pamisa, abay mahiya naman kayo." Yun ang comment ni Adrel. Maraming salamat sa comment mo at ating sasagutin ito. Una, sabi niya, naghihimutok umana ako sa social media. Matagal na ito mga video sa Iglesia ni Cristo. Kaya, inaamin ni Adrel na matagal na ang kanilang tuligsa sa Santa Iglesia Katolika. Kung gayong alam mo na matagal na ang tuligsa sa mga ministro laban sa pananampalataya ng Santa Iglesia, huwag kang magagalit sana kung ating sasagutin punto por punto ang matagal ng tuligsa laban sa pananampalataya ng Santa Iglesia Katolika. Ang sabi mo na meron tayong crisis at buti pa ang Iglesia. Congratulations sa Iglesia na tumutulong kayo. Pero kami sa Simbahang Katoliko, hindi na kailangan talaga kung tumutulong kami na may video at ipaalam pa sa mga tao na ito ang natulong namin. Ang Iglesia Katolika mula pa noon ay isa ng malaking charitable institution sa mundo. So, patuloy ang pagtulong nyo. Kami din, tumutulong sa ating mga kababayang nangingailangan. Ngunit, hindi ibig sabihin na habang tayo tumutulong, kung nagpatuloy ang matagal na niyong tuligsa, kami ay mananatiling walang kibo sa ginawang tuligsa ng mga ministro sa iglesyang itinatag ni Felix Manalo. Kaya sinagot natin ito punto por punto. Sabi niyo, pati patay, kinubra pa. Hindi yan totoo, Adrela, sapagkat sa lahat ng misa, sa iba't ibang bahagi ng bansa, ang sabi ng pare, kaawaan mo ang mga kaluluwa, Panginoon, lalo na ang mga kaluluwa sa mga taong wala nang sino mang umaalala sa kanila. Sino ba yung mga kaluluwa na wala nang umaalala sa kanila? Yun ang mga kaluluwa sa mga tao, sa mga kapatid nating mga nangamatay, lalo na sa mga kasapi, sa iba't ibang pananampalataya na mariing tumututol sa banal na pananampalataya ng Iglesia Katolika tungkol sa pagdasal sa mga kaluluwa na nasa purgatorio. Sinabi yon ng pare bawat misa. Ibig ba sabihin, humahingi kami ng bayad pati na sa iba't ibang pananampalataya, wala nang sino mang gustong umalala sa mga yumao nilang mga kasapi sa naturang mga sekta. Hindi po. Kaming mga Katoliko, kahit hindi nyo inalalaman
ang mga kasapi niyong patay na. Patuloy kaming nagdasal sa bawat mesa, sa bawat oras, sa iba't ibang bahagi ng mundo na hindi humihingi ng anumang kapalit. Ito ang sunod na comment ni Aquino. Bumanat ka naman talibong. Ipakita mo yung mismong pasugo na sinabi mo at bulat-latin mo sa harap ng kamera. Style mo talaga talibong. Mandaraya ka nga. Paano ka paniniwalaan ng mga tao? Okay, maraming salamat kapatid na Aquino, yung account niya na pumasok sa ating comment sa YouTube channel. Kung ikaw may kasapi sa Iglesia ni Cristo na tatag ng kapatid niyong si Felix Manalo, siguro narinig mo ang sabi mismo ni Eranio Manalo kung sino ang mandaraya. Pakinggan po natin siya. Tumawag ako ng pulong ng mga pamunuan sa Maynila para sabihin, mga kapatid, tumulong kayo sa akin. Ayokong mamatay ang manggagawa. Ang gusto ko ay pagtulong-tulungan nating sila buhayin. Sabihin nyo sa akin kung anong ating maitutulong. Ba, hindi ang sinabi sa akin kung anong maitutulong. Ang sinabi sa akin kung ano-anong katiwalian. Sabi sa akin ng isa, kapatid, tama ho ba na hindi ho tinuturo outline? Yung mamimili ho ng 3 talata at tatanungin, naintindihan mo ba yan? Tama ho ba kapatid, bungkus-bungkus ng mga katibayan? Siya pumipirma, pinapalsipika ho niya pirma ng mga kinaukulang kalihim at mga katiwala ng gaway? Pinigil ko. Hindi ko itinanong, sino gumagawa niya? Bakit? Alam ko ang mga manggagawa sa Maynila, mawawala ng dangal pag nalaman ng lahat siya pala ay magnanakaw at tampalasa. Maski saan ka bumaling, wala kang makikitang liwanag. Bakit? Kumalat, lumaganap, yung espiritong yan, na dayain ang ulat, linlangin ang pangangasiwa. Sayang ang papel, katakot-takot ang nagagastos natin, binabayaran natin. O, di ba? Si Eranio Manalo mismo ang nagsabi niya, galing mismo sa kaniyang bibig. Na ano ang sabi niya? Ngayon ho ba, sa Sorsogon lang, laganap niya kung saan-saan. Maski sa Maynila, ang mga manggagawa rito magdaraya. Sasabihin sa iyo, dinoktrinahan ko yan, hindi naman. Sasabihin sa iyo, nabautis, yan ho ay nasubok sa pagsamba, pero hindi totoo. Eh bakit? Nakita sa matatandang ministro, nakita sa matatandang manggagawa. Na yung pala ang paraan para siya ay bumuti sa paningin ng pangasiwa. Yung sabi mo na ipakita at bulat-latin umano sa kamera yung mga pasugo, marami ng mga pasugo, magasin na ating ipinakita. At mamaya, yung mga nakasulat, ilagay tayo, hindi lang quotation. Picturean talaga natin ang mga nakasulat sa Pasugo Magazine. At assignment nyo naman, dapat bulat-latin nyo ang sarili niyong Pasugo Magazine. Tingnan niyo kung ang sinabi ko dito talaga bang nakasulat sa Pasugo Magazine niyo, sapagkat yung mga ministro niyo, gumagamit ng aklat Katoliko at binanggit niya na nakasulat umano sa aklat ng Katoliko, ngunit alam natin, hindi talaga makita sa binanggit na pahina. At alam niyo bang sino yan? Isa na yan ay si kapatid na Bobby Fernandez. Okay, pakinggan po natin siya nang ginamit niya ang aklat Katoliko. Anong pamagat sa naturang aklat? Ito, binamit ni kapatid na Bobby Fernandez at ipinakita inyo mismong TV screen na sa pahina 80-81 umano nakasulat at ang Santo Papa ang pinakamataas na ama sa ating kaluluwa. Pakinggan natin si Bobby Fernandez. Dito po sa aklat ng Iglesia Katolika, ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante na isinulat po ng isang pari, si Juan Trinidad. At ang Santo Papa, Ama, ay ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa dito sa lupa dahil sa siya ang kahalili ng ating Panginoon. At dahil sa ang mga saserdote ang nagbibigay sa atin ng buhay ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng pangangasiwa sa mga sakramento, sila man ay tinatawag na ama ng ating kaluluwa.
Napakalinaw po. Ngayon, tingnan natin. Batay, meron akong dalawang aklat. Yung luma at yung bago na nabili namin sa sentral mismo ng Iglesia ni Cristo. Ang tanong ko lang sa inyo, bakit po ba na ang Iglesia ni Cristo ay nagbibinta ng mga aklat Katoliko sa loob mismo ng sentral? Hindi yan maaaring itanggi ng ating mga kapatid sapagkat nang pumunta kami doon sa sentral mismo, nakabili kami ng mga aklat. At ito ang mga aklat na nabili namin at ang resibos mga binili namin sa sentral. Okay. Ngayon, ipakita ko sa inyo ang video mga kapatid. Habang si Fernandez ay nagbasa, kung totoo ba, nakasulat talaga sa naturang pahina na binanggit niya. Okay. Ito. Bye-bye. Dito po sa aklat ng Iglesia Katolika, ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante na isinulat po ng isang pari, si Juan Trinidad. At ang Santo Papa, Ama, ay ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa dito sa lupa dahil sa siya ang kahalili ng ating Panginoon. At dahil sa ang mga saserdote ang nagbibigay sa atin ng buhay ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng pangangasiwa sa mga sakramento, sila man ay tinatawag na ama ng ating kaluluwa. Napakalinaw po. Ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante na ang may akda ay si Father Juan Trinidad. Makita ninyo mga kapatid sa pahina 80 hanggang 81. Susuriin niyong mabuti kung nakita niyo ba ang binanggit ni kapatid na Bobby Fernandez. Batay sa kanilang TV screen. Ngunit ang nasa loob mismo ng naturang pahina, ito ay tungkol mismo sa pananampalataya ng Santa Iglesia sa buo niyang historia. Hindi natin mabasa ang binanggit ni Fernandez. Dito po sa aklat ng Iglesia Katolika, ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante na isinulat po ng isang pari, si Juan Trinidad. At ang Santo Papa, Ama, ay ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa dito sa lupa dahil sa siya ang kahalili ng ating Panginoon. At dahil sa ang mga saserdote ang nagbibigay sa atin ng buhay ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng pangangasiwa sa mga sakramento, sila man ay tinatawag na ama ng ating kaluluwa. Napakalinaw po. Ang kanilang kinikilalang mga papa at ang kanilang mga pare, tinatawag po na ama ng kaluluwa. Sinagot lang talaga namin yung mga tuligsa sa mga kasama mong ministro sa Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo. Bakit? Alam nyo na hindi nyo talaga maitanggi ang katotohanan, kapatid, na ang Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo sa 1914, hindi talaga ninyo maitatanggi na ito'y taliwas sa Iglesia ni Cristo na naitatag ng ating Panginoong Jesucristo, Roma 16:16, sinalarawan ni San Pablo sa karugtong lang niyan. Sa Roma Kapitulo 16, verso 23, ito nakasulat sa Latin. Salutat vos, caius hospes meus, et universa ecclesia. So, ang totoo palang Iglesia ni Cristo must be universal church. At ayon naman sa Gloriae Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Sinabi ko kanina na hindi talaga mapasinungalingan nino man sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na ang Iglesia ni Cristo na naitatag ni Felix Manalo sa 1914 Punta Santa Ana, Manila ay sinimulan lang ng isang taong Pilipino. Kahit si Eranio Manalo ang nagsabi sa katotohanan yan. Pakinggan natin si Eranio Manalo. Masasabi natin ang Iglesia ni Cristo na nagsimula rito sa Pilipinas
sinimula ng isang Pilipino at itinataguyod ng angaw-angaw ng mga Pilipino. Kung ngayon, sino ba ang tinutukoy nilang taong nagpasimula sa Iglesia ni Cristo noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila? Pakinggan natin ang kanilang ministrong tagapagsalita. Simulang mangaral nito sa Pilipinas ang kapatid na Felix Manalo. So sino ang nagpasimula nito? Walang iba. Nagsimulang mangaral nito sa Pilipinas ang kapatid na Felix Manalo. Ano naman ang nakasulat sa munting babasahin ng Iglesia ni Cristo? Ito'y Cebuano at ang pamagat, ang nahibiling paglaom sa katauhan sa pahina 22. Babasahin ko sa Cebuano. Niadtong Hulyo 27, 1914, kadungan sa pag-ulbo sa unang gubat pang tibuok kalibutan, adunay usa ka iglesia nganing bangon gikan sa Pilipinas. Noong Hulyo 27, 1914, kasabay sa pangdaigdig na digmaan, may isang iglesia na bumangon mula sa Pilipinas. Ngayon, alam nyo ba kung ano ang nakasulat sa Pasugo Magazine ninyo? Pasugo Magazine, Oktubre 1951, pahina 26. Ito ang nakasulat. Sa panahon ng digmaang pansanlibutan ng 1914, ay may nagsiparitong mga antikristo. Sila ay nagsiparito sa pangalan ni Kristo. Sa taong 1914, may mga antikristo umano na nagsiparito na nagdadala sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, hindi katibayan na pag gumagamit kayo sa pangalan ng Iglesia ni Cristo ay totoo ng Iglesia yan. Sapagkat maraming mga siktang gumagamit sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at pinatunayan din naman sa Pasugo Magazine ninyo, Oktubre 2001, pahina 5, na ang may akda ay si Tomas Katangay. Ito ang nakasulat. The name Church of Christ is not the only identifying mark of those who belonged to Christ. Kaya inaamin ng mga kasama niyong ministro na hindi katibayan nga nakapangalan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, iyon ay kasapi na sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan natin ang isa pang Pasugo Magazine. Ito po ang ating mabasa. Ang tunay na iglesia ni Kristo ay iisa lamang. Ito ang iglesyang itinayo ni Kristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayon na mga iglesia at nagsasabing sila man ay iglesia ni Kristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na iglesia ni Kristo, kundi huwad lamang. Aba, malinaw. Kapag meron mang magsisibangon o mano ng mga iglesia ni Kristo at sasabihin nila, sila din ay iglesia ni Kristo, iba malinaw, mga huwad. Sino ba ang bumangon? At nagdala sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ayon mismo sa inyong sariling Pasugo Magazine, Oktubre 1951, sa pahina 26, sa panahon ng digmaang pansanlibutan ng 1914, ay may nagsiparitong mga antikristo. Sila ay nagsiparito sa pangalan ni Kristo. May mga antikristo parang nagsiparito. Ano ba ang kadalasang gawain ng mga antikristo? Alam nyo ba kung ano ang kadalasang mga gawain ng mga antikristo? Si Parba mismo, mga kapatid, ang ating pakinggan kung ano ang mga ginagawa ng mga antikristo. Pakinggan natin si Romel Parba. Hindi, ang Diablo, gumagamit din ng sita sa Biblia. Dinagdagan, isa naman, binabawasan. Ito namang mga anak ng Diablo. Ang Diablo, ang ugali niya, nagsasalita ng saganang kanya. At yun ang namana ng mga anak niya o kasangkapan niya. Hindi, ang Diablo, hindi nananatili sa katotohanan. Malinaw ang sabi ni kapatid na Romel Parba na ang Diablo umano,
gumagamit din ng sitas ng Biblia. At hindi lang gumagamit. Sabi niya, meron pang dinagdag at minsan Ang Diablo, gumagamit din ng sita sa Biblia. Dinagdagan, isa naman, binabawasan. Ito namang mga anak ng Diablo. Ang Diablo, ang ugali niya, nagsasalita ng saganang kanya. At yun ang namana ng mga anak niya o kasangkapan niya. Ang Diablo, hindi nananatili sa katotohanan. Ngayon, kung matatandaan natin mga kapatid, sa naganap na maginoong debate ni Father Darwin Gitgano at kapatid na Ramel Parva sa Luon, Bohol, abay gumagamit siya ng talata Galacia Kapitulo 1, versikulo 22 sa Cebuano. Kaya, pakinggan natin siya. Sa Bisaya, diatong hinayuna ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo dito sa Judea. Pero tingnan po natin, Cebuano, Bible, kung talagang ang sinabi ba, ipakita ko sa screen sa inyo, kung nakasulat ba sa Galacia Kapitulo 1, versikulo 22, ang binasa ni Ramel Parva. Ito ang nakasulat. Niadtong higayuna ang mga sakop sa mga simbahan nga iya ni Kristo dito sa Judea, wala pagayod makaila kanako. Yun ang nakasulat. Ngunit, ang sabi niya, Galacia 1:22, Tagalog sa Bisaya. Diatong hinayuna ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo dito sa Judea. ngayon, kung matandaan natin, bago lang, pinarinig ko sa inyo, ang sabi mismo ni Ramel Parva, ang Diablo ay gumagamit din ng sitas ng Biblia. Ang anak ng Diablo kasi, kapatid na Michael, alam na natin din, ang Diablo, gumagamit din ng sita sa Biblia. Dinagdagan, isa naman, binabawasan. Ito namang mga anak ng Diablo. Ang Diablo, ang ugali niya, nagsasalita ng saganang kanya. At yun ang namana ng mga anak niya o kasangkapan niya. Ang Diablo, hindi nananatili sa katotohanan. Tayo sa comment ni Roche Limans, sa account ni Roche Limans. Sabi niya, magbura ka ng talata sa Biblia, mandaraya ka. Kapatid na Limans, narinig mo kanina ang sabi mismo ni Eranio Manalo kung sino talaga ang isinawalat niya na mandaraya. Ating pakinggan muli si Eranio Manalo na nagsabi nito. Ngayon ho ba, sa Sorsogon lang, laganap niya kung saan-saan. Maski sa Maynila, ang mga manggagawa rito magdaraya. Now, sabi niya, magbura ka ng talata sa Biblia. Wala naman kaming binura. Pero ang doktrina kasi ng Iglesia ni Cristo, alam niyo na gumagamit kayo ng iba't ibang sali ng Biblia sapagka yun kay Parva, kailangan mabasa sa Biblia. Pakinggan natin si Parva. Yung katotohanan, salita ng Diyos. Saan mo naman nabasa doon sa... Okay. Kaya ginamit natin itong translation na ito ni Richard Baxter. Hindi naman ito translation Katoliko sapagkat kung gagamitin natin ang sa Katoliko, ang sabi ng ang sigaw ng mga ministro, daya, order nga kayo sa online. Ito, Paraphrase on the New Testament, Richard Baxter. Hindi ito Katoliko. Anong nakasulat sa San Juan Kapitulo 10, versikulo 16? Ito ang nakasulat. And beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be called Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Okay. Hindi ito dagdag, hindi rin ito bawas. Meron lang talagang salin na hindi galing sa Catholic, isang saling Protestante na nagsasabi na ang tunay na iglesia ay Iglesia Katolika. Okay? Salamat po, Leman, sa komentaryo mo. Ipakita ko sa inyo, mga kapatid, kung totoo ba talaga ang sinasabi ni Eranio Manalo na merong mga mandaraya. At sino ang mga mandaraya? Pakinggan natin muli si Eranio Manalo. Ito. Tumawag ako ng pulong ng mga pamunuan sa Maynila para sabihin, mga kapatid, tumulong kayo sa akin. Ayokong mamatay ang manggagawa.
Ang gusto ko ay pagtulong-tulungan nating sila buhayin. Sabihin nyo sa akin kung anong ating maitutulong. Ba, hindi ang sinabi sa akin kung anong maitutulong. Ang sinabi sa akin kung ano-anong katiwalian. Sabi sa akin ng isa, kapatid, tama ho ba na hindi ho tinuturo outline? Yung mamimili ho ng 3 talata at tatanungin, naintindihan mo ba yan? Tama ho ba kapatid, bungkus-bungkus ng mga katibayan? Siya pumipirma, pinapalsipika ho niya pirma ng mga kinaukulang kalihim at mga katiwala ng gaway? Pinigil ko. Hindi ko itinanong, sino gumagawa niya? Bakit? Alam ko ang mga manggagawa sa Maynila, mawawala ng dangal pag nalaman ng lahat siya pala ay magnanakaw at tampalasa. Maski saan ka bumaling, wala kang makikitang liwanag. Bakit? Kumalat, lumaganap. Yung espiritong yan, na dayain ang ulat, linlangin ang pangangasiwa. Sayang ang papel, katakot-takot ang nagagastos natin. Binabayaran natin ang mga empleyado sa opisina. Hindi pala totoo ang sinisiyasat nila. Ngayon ho ba, sa Sorsogon lang, laganap siya kung saan-saan. Maski sa Maynila, ang mga manggagawa rito magdaraya. Sa pagtuligsa ng mga ministro ni Felix Manalo sa pananampalataya ng Iglesia Katolika hinggil sa mahal na Birhen Maria, palagi nilang ginagamit mula pa noon sa panahon ni kapatid Felix Manalo na tagapagtatag sa Iglesia ni Cristo, mga kapatid, ang aklat na ang aking Birheng Mariang tagapamagitan. Itong aklat na ito, mga kapatid, ginagamit sa programa ng pagbubunyag ni Victor Sandoval. Pakinggan po natin si Victor Sandoval. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birheng Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Si Maria raw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, mga kapatid, gusto kong mapansin niyo na ang aklat na dala ko, ang aking Birheng Mariang tagapamagitan, ang ginamit, kapatid, na Victor Sandoval, mga kapatid. Ngunit, kung mapansin niyo, anong kulay sa naturang aklat? Diba, nakita niyo, puti. Pero kung napansin niyo, tingnan niyo ang kaniyang kamay na kumuha. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birheng Mariang tagapamagitan, Sa naturang aklat, hindi puti ang naturang aklat at mas malaki at makapal pa kay sa ipinakita nila mismo, mga kapatid, sa TV screen. Iba ang kanyang pinulot at iba naman ang kaniyang ipinakita sa TV screen. Anong kaugnayan ito? Sapagkat yung ipinakita nila sa TV screen at nandito sa kamay ko, ito'y hanggang sa pahina, videohan ko, mga kapatid. Ito'y hanggang sa pahina 18 lang. Wala itong pahina 63, lalo nang sapagkat hanggang pahina 18 lang, wala itong pahina 19 o pahina 20. Ito ang palagi nilang ginagamit. Pero ano ang sabi niya? Pakinggan natin siya muli. sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birheng Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Si Maria raw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun umano ang nakasulat sa aklat na ito. So, may challenge tayo. Sapagkat iba ang kaniyang hinawakan na aklat, mas malaki at mas makapal, ikumpara nitong ipinakita nila sa TV screen nila, mga kapatid. Sige nga, videohan mo na ito ang naturang aklat, videohan mo. Meron ka nito. At ipakita mo na sa aklat na ito, na ang kulay ay puti, ay meron talagang pahina 63.
Challenge natin yan sa kanila. Talagang galit sila sa mga sinungaling at galit sila sa mga mandaraya. Meron bang nakalagay doon? O Ngayon pa lang. haka-haka lang nila yun? Tinitiyak natin, wala siyang mababasang ganon. Sabagay, binasa natin sa nagdaan. Nakapagtataka ba na itong mga grupong ito ng mga mangangaral ay kumakata ng kung ano-ano? Dahil sa 844, binanggit kasi mga, hindi ko naman sinasabing mga Diablo, pero ang anak ng Diablo kasi yan ang ugali Juan 8:44. Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig niyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Ang anak ng Diablo kasi, kapatid na Michael, alam na natin din, ang Diablo, gumagamit din ng sita sa Biblia. Dinagdagan, isa naman, binabawasan. Ito namang mga anak ng Diablo. Ang Diablo, ang ugali niya, nagsasalita ng saganang kanya. At yun ang namana ng mga anak niya o kasangkapan niya. Yung challenge natin. Pakita nyo ang nobinaryo na ito na may pahina 63. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 sa pahina 63 Ano ba talaga ang nakasulat? Yung binasa niya, ang nakasulat, kung ito ang ating pinagbatayan, mabasa natin sa pahina 9, hindi 63. Sa binaryo na ito, yung binanggit niya, nakasulat yan sa pahina 9. Pero, yung narinig ninyo na binasa niya mga kapatid, talagang yun ba ang nakasulat sa nobinaryong ito? Pakita ko sa screen at basahin natin mga kapatid at ikumpara natin ang kanyang binasa. Ito ang nakasulat. Mahabag kayo, inako, dito sa hamak na nagmamakaawa sa iyo, na nagnanasang kayo ay igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay. Igawad ninyo, Diyos ko, ang inyong pag-iingat at pagpapala sa puso at kaluluwa kung nagnanasang umibig sa iyo sa kabuhayan at kamatayan magpakawalang hanggan. Okay, pansinin niyo, susuriin natin yung pinulot niyang aklat, iba ang color. Sa aklat na ipinakita niya sa TV screen nila, ang aklat na ipinakita nila sa TV screen na ay ito. Ngunit, ulitin ko, hanggang pahina 18 lang ito. Wala itong pahina 63. Ngunit yung binanggit niya na pahina 63, mabasa natin sa pahina 9 mismo, naturang nobinaryo. Okay. Ano kayang masasabi ni Rene Panoncillo nito? Pakinggan natin siya. Kapatid na rin Napakalaking kasinungalingan naman nun, kapatid na Michael. Alam nyo ba na gawain na talaga ng mga ministro mula pa noon ang paggamit ng mga aklat katoliko, mga kapatid, na yung kanilang binabanggit na nakasulat o mano sa naturang pahina, ngunit pag ating susuriin ang totoong aklat ay talagang hindi makita. Isa na yan ay si ministro na si Arnel mismo. Anong ginagamit niya? Itong katisismo ni Padre Luis de Amezquita sa pahina 79 hanggang pahina 82. Pakinggan natin, mga kapatid, si Arnel. Ito pa po, munting aklat katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Amezquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79 pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig, sabi, natutulog ka. Uso kasi banig noon no? Ngayon, hindi na yata uso banig Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan
Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Hindi po kami may sabi. Dito po sa aklat na isinulat ng pare. Ngunit, ipakita ko naman sa inyo, mga kapatid, ang pahina 79 at yung pahina 82 na ang sabi niya, sinasamba kita. Meron bang mabasa sa pahina 82 na sinasamba kita? Hindi. Ang mabasa natin, mga kapatid, ipakita ko sa inyo sa TV screen. Sa pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o sa isang mahal na larawan. Mangyaring mag-antanda ka muna at saka magdasal ng tatlong ama namin sa Santissima Trinidad, sa Diyos Ama, ay hihingi ka ng pananampalataya. Yun ang mabasa natin. Saan ang sinasabi nilang, sinasamba kita? Sabi na may karugtong, kinuha namin sa 79. Okay. Ipakita ko sa inyo ang 79, mga kapatid. Wala tayong mabasa sa 79 na sinasabi na sinamba kita. Wala tayong mabasa. Pero anong sinabi ni Arnel na ministro ng Iglesia ni Cristo? Ito, pakinggan natin. Ito pa po, Munting Aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Amezquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79, pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig, sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon no? Ngayon, hindi na yata uso banig Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Hindi po kami may sabi. Dito po sa aklat na isinulat ng pare. Hindi lang yan, mga kapatid. Ginagamit pa ni Arnel at sa ibang mga kasama niyang mga ministro ang aklat katoliko na ang pamagat ay ang Catechism of Christian Doctrine number 3 sa pahina 95. At ano ang kaniyang sinabi? Batay umano sa nakasulat sa naturang aklat, mga kapatid. Catechism of Christian Doctrine numero 3 sa pahina 95. Pakinggan natin si Arnel. Ito po, isang aklat katoliko. Catechism of Christian Doctrine. Nilathala po ng De La Salle College. Alam natin ang De La Salle College sa isang paaralang katoliko. No? Catechism of Christian Doctrine. Babasahin ko po, ayon na sa pagkakaliwat sa ating wika, sa pahina 95 po. Ito po ay tanong-sagot. 15. Dapat ba nating sambahin ang mga banal na larawan? Sagot. Dapat tayong magkaroon, lalo na sa ating mga simbahan, ang mga larawan ng ating Panginoon, tulad din ng sa pinagpalang birhen at mga santo, at dapat nating silang bigyan ng kaukulang paggalang at pagsamba. Nagpaparatang po ba kami? Susuriin natin mabuti, mga kapatid. Yung binasa niya na pagsamba, worship, yun ba talaga ang nakasulat sa original? Kita ko ngayon, mga kapatid, sa inyo ang pahina 95 kung ano ang nakasulat. Ang nakasulat ay malinaw. Ought we honor holy images? Honor ang nakasulat, ngunit pinalitan ng katagang worship. Anong sabi ni Ramil Farba? Ang diablo umano, maliban na siya gumagamit ng sitas, ano ang mga gawain ng diablo? Pakinggan natin siya muna.
Anak ng Diablo kasi, kapatid na Michael, alam na natin din, ang Diablo, gumagamit din ng sita sa Biblia. Dinagdagan, isa naman, binabawasan. Ito namang mga anak ng Diablo. Ang Diablo, ang ugali niya, nagsasalita ng saganang kanya. At yun ang namana ng mga anak niya o kasangkapan niya. At ayon pa ni Romel Parba, mga kapatid, na ang Diablo umano ay hindi manatili sa katotohanan. Pakinggan natin siya muli. Hindi ang Diablo, hindi nananatili sa katotohanan. Batay sa mga ipinakita kong video sa inyo, mga kapatid, kailangan talaga susuriin niyong mabuti kung yung mga aklat na ginagamit ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, nakasulat ba talaga sa mga naturang pahina ang mga binibigkas at binabasa nila. Sapagkat ayon kay Sandoval, ang mga maling ginagawa umano, pag ito'y hindi susuriing mabuti, abay, makapandaraya ito. Pakinggan natin siya muli. Taong pinangangatwiranan at ipinagtatanggol ang kanyang maling ginawa na kapag hindi sinuring mabuti, kapatid na Bobby, makapandaraya sa kanyang kapwa-tao. Balikan muna natin yung kapatid natin na nag-comment sa YouTube channel, mga kapatid. No? Isa sa mga nag-comment ay si kapatid na Seth Alexander. Sabi niya, Mr. Talibong, ang labo, pilit mong pangatwiran pero wala ka sa katwiran ng Biblia. Sumalungat ka sa kasulatan, kawawa ka naman. Yun ang komentaryo ng ating kapatid. Maraming salamat sa pag-comment ng ating kapatid. Okay, sige. Ating sagutin yung comment kung sino talaga ang kawawa. Yung doktrina niyo, sino nga ba ang nagtuturo ng malabo at wala talaga sa kasulatan? Sino ba ang nagtuturo talaga ng malabo at wala talaga at hindi mababasa sa Biblia? Diba? Sabi ni Romel Parba na nasa Biblia ang dapat batayan sa pananampalataya. Yun ang opisyal niyong aral. Yung katotohanan, salita ng Diyos. Saan mo naman nabasa doon? Ngunit sino bang nagtuturo na wala sa Biblia at nagkakontra-kontra ang mga turo? Okay. Halimbawa, ang aral ninyo na nagkasulat sa ang mga pangunahing doktrina ng Biblia. Di po ba nagkasulat sa pahina 45 ang naganap na pagtalikod sa unang iglesia? Mabasa ba natin yan sa Biblia? Letra por letra na nagsasabing may naganap na pagtalikod sa unang iglesia? Yung tinatawag na total apostasy? Hindi. Ang aral na total apostasy, maliban sa 70 Adventists, pati na yung Mormons. At alam ni Michael Sandoval na ang Mormons nagtuturo ng total apostasy. So therefore, nangungupya ang Iglesia ni Cristo sa naturang aral. Pakinggan natin siya. Yun naninindigan na may nangyari o naganap na pagtalikod sa pagkakristyano. Dahil sa ito ay itinuro lamang ng mga Mormons. At ito ang malinaw na aral na doktrina ng demonyo. Pakinggan natin kung ito ba'y nagmula sa bibig mismo ni Ventilasyon. Ito ba'y binanggit ni Jose Ventilasyon na ang aral tungkol sa lubusang pagtalikod sa unang iglesia, aral ito ng demonyo? Pakinggan natin. Yung ating itinuturo na may pagtalikod sa unang iglesia, ito po ay napakasamang aral. Ito po ay hindi aral ng Kristiyano. Hindi po ito aral ng Biblia. Ito po ay tiyak na aral ng demonyo. Anong magkasulungat na turo ng mga ministro tungkol sa naganap na pagtalikod sa unang iglesia? Aba, ang binasa ni Ventilasyon, hinggan natin siya. Hinggan natin ang pahayag ng ating Panginoong Kristo sa Mateo 24, ang talatay 10, ganito ang ating mababasa. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sa isa't isa, at magkakanulo sa isa't isa. Ang sabi, maraming tumalikod. Hindi sinabing, ang unang iglesia ay natalikod. Hindi yan nabanggit, mga kapatid. At hindi yan mabasa. Sapagkat yon ang nabasa sa Biblia. Ano ang napansin ni Sandoval? Pakinggan natin siya. Ang sabi roon ng Panginoon Kristo, maraming tatalikod sa pananampalataya.
Hindi sinabi ng ating Panginoong Kristong lahat. Mabuti basahin natin, balikan natin yung nasabing talata, Mateo 24:10. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Maliwanag daw po, kapatid na Diyo. Ang sabi ng Panginoong Kristo, maraming tatalikod sa pananampalataya. Hindi naman po daw sinabing lahat. Ano ang paniniwala ni ventilasyon sa lubusang pagtalikod? Meron talaga naganap na lubusang pagtalikod. Na may naganap na lubusang pagtalikod sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo, na lubusang nawala ang unang Iglesia ni Cristo. Pero ano ang talaga ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine? Aba, taliwas sa sinasabi ni Mr. Ventilasyon. Pasugo Magazine, September, Oktubre 1988, sa pahina 21. Subalit kapag sinasabing natalikod ang unang iglesia noong unang siglo, ay hindi nangangahulugan na nawala ang mga kaanib nito o naglaho ang organisasyon. Yon ang nakasulat. Pero ang turo ng mga ministro ayon kay Jose Ventilasyon, lubusang naganap na pagtalikod. Yung aral na may naganap na lubusang pagtalikod sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Nang napansin ni Sandoval na ang nakasulat hindi lubusan, maraming tumalikod, hindi lahat. Kaya nagtanong siya kay Ventilasyon. At ang sagot naman ni Ventilasyon, hindi sinabi ng ating Panginoong Kristong lahat. Mabuti basahin natin, balikan natin yung nasabing talata, Mateo 24:10. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Maliwanag daw po, kapatid na Diyo. Ang sabi ng Panginoong Kristo, maraming tatalikod sa pananampalataya. Hindi naman po daw sinabing lahat. Reaksyon po ninyo. Aba, kapatid na Michael, wala naman tayong doktrina o itinuturo na ang lahat ay tumalikod. sino ngayon ang nagtuturo ng malabong aral batay sa pahayag mismo ng mga ministro na narinig niyo? At batay sa nakasulat sa Pasugo Magazine. Sa ngayon, sasagutin naman natin ang tanong ng ating kapatid na Vinek Saber. Ayon sa kaniya, kung hindi aral yung celibacy o doktrina dahil disiplina, bakit hindi pwedeng mag-asawa yung paring Romano Katoliko dahil may asawa na? Tanggal pagkapare. Yun ang kaniyang tanong. Maraming salamat po, kapatid, sa katanungan. No? So, una, sa nakalipas na paksa natin na-upload sa YouTube channel, ating napatunayan na hindi totoong aral ng demonyo, mga kapatid, ang silibasya o silibasi. Sapagkat kahit ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi nag-asawa, at si San Pablo mismo na isang pare na mabasa na, siya ay tinatawag na ama sa ating pananampalataya sa unang Korinto Kapitulo 4 versikulo 15. At hindi lang yan, siya ay pumili sa buhay na walang asawa at hindi nag-aasawa ayon sa unang Korinto Kapitulo 7 versikulo 4. Ang tanong ng ating kapatid, kung hindi doktrina o aral ang silibasya o silibasi, bakit ang mga pare na pag sila'y mag-aasawa, sila'y matanggal sa pagiging pare? Okay, sagutin natin ang tanong ng ating kapatid. Sa mga naunang sagot natin sa mga tuligsa tungkol sa silibasya, na sagot na natin na ang silibasi ay voluntary at hindi ito isang obligatory. Tungkol sa tanong ng ating kapatid, malinaw ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa nakasulat kasi sa San Mateo Kapitulo 19, versikulo 12, ito ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay isinilang na may ganitong kapansanan, iba na may
dahil sa kagagawa ng ibang tao. Meron namang hindi nag-aasawa, alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito nang may kakayahang tumanggap nito. Sino umano ang dapat tumanggap sa aral ayon sa turo ng ating Panginoong Hesukristo? Yung merong kakayahang tumanggap nito. Ibig sabihin, mga kapatid, yung pumili sa buhay silibasya upang ialay ang buhay at kaluluwa sa serbisyo ng ating Panginoon. So, malinaw dito, mga kapatid, na ang silibasy ay hindi aral ng demonyo. Sapagkat malinaw ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ang iba ay tumanggap ng simulain alang-alang sa kaharian ng langit, hindi sa kaharian ng demonyo. Kung ang mga ministro siguro ni Felix Manalo noong sinabi ito ng ating Panginoong Hesus, baka sasabihin nila, huwag kang magturo ng ganyan, Panginoon, sapagkat yung hindi pag-aasawa, aral yun ng demonyo. Mga kapatid, ang pagpapari ay hindi professional. Ito'y isang pag-aalay sa buong buhay at kaluluwa, alang-alang sa kaharian ng Diyos. Dahil ito'y pag-aalay sa buong buhay ng isang lalaki na nagpapari o isang babae na nagmamadre, sapagkat ito'y pag-alay sa sarili. Ang bukasyon ng isang pari ay 24/7. Ibig sabihin, 24 na oras sa 7 araw siya handang mag-alay sa kanyang sarili para sa mga gawain sa simbahan at para sa mga gawain na may kaugnayan sa kanyang bukasyon. Mga kapatid, isang simpleng logika at praktikal na pananaw kung sakaling ang pari ay mag-aasawa. Una, siya ba'y magdiriwang sa banal na misa sa nakatakdang oras sa simbahan? O kaya'y uunahin niya ang kaniyang asawa na itakbo sa hospital dahil ito'y manganganak na? Ikalawa, siya ba'y pupunta sa isang may sakit na nasa critical na kondisyon para magbigay ng sakramento sa pagpapahid ng banal na langis o anointing of the sick o extreme unction? O maghahatid siya muna sa kanyang mga anak sa paaralan upang hindi ito malate sa pagpasok sa paaralan? Ikatlo, siya ba'y uupo sa loob ng confessional room upang maghintay sa mga gustong mangungumpisal o kaya'y maghanap pa ng ibang kakitaan sa pangangailangan ng kaniyang asawa at kaniyang mga anak? Mga kapatid, ang mga tagpo at kaganapang nabanggit ko ay isa lang paglalarawan sa mga posibleng mga alalahanin sa buhay ng may mga asawa na binanggit din ni San Pablo. Unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 32, is kung mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay, ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit, ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlimbutang ito, kung paano niya mabigyan ng kaluguran ang kaniyang asawa. Dahil dito'y hati ang kaniyang malasakit. Yun ang sinabi ni San Pablo. At ang turo naman ng ating Panginoong Hesukristo ay malinaw. Anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Mateo Kapitulo 6, versikulo 24. Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang Panginoon. Malinaw ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. So, totoo mga kapatid na mahirap talagang paglingkurang sabay. Kaya yun ang layunin sa silibasi o silibasya. Anong sabi ni San Pablo? Baka hindi ito nabasa ng mga ministro. Unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 38.
Kaya nga, mabuti ang nagpasyang pakasalan ang kaniyang kasintahan. Ngunit, mas mabuti ang hindi mag-aasawa. Kaya yun ang sagot sa tanong ng ating kapatid. Pwede naman ang pari na mag-asawa, pero siya ay humingi muna ng dispensasyon at muling magiging laiko upang mag-asawa. Hindi siya pipigilan. Kaya ang silibasya, ito'y isang voluntary. Walang sinumang pinipersa nito sa pagpili na maging pari. Ito'y sariling desisyon sa nagpapari. Silibasya ay isang paraan ng paghirang sa Diyos ng alang sa kaharian sa langit. Meron ba tayong mabasa sa Biblia na ang tumanggap sa silibasya ay sumusunod kay Kristo? Pakinggan po natin. Pahayag, Kapitulo 14, versikulo 4. Ito ang ating mabasa. Ito ang mga lalaking nanatiling walang dungis at hindi nakipagtalik sa mga babae. Nanatili silang mga birhen. Sumusunod sila sa kordero. Saan man siya nagpunta, sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Kayo, kung palagi nilang tinuligsa ang silibasya, mga kapatid, sapagkat ayon sa kanila, ang silibasya o mano ay aral ng demonyo, itong nakasulat sa Pahayag Kapitulo 14, versikulo 4, na mga taong tinubos ng Diyos, sila'y sumusunod sa kordero, sila'y nanatiling birhen at hindi nag-aasawa. Sino ba ang tinutukoy nito? Hindi ito maaari mga ministro ni Felix Manalo dahil may mga asawa sila. Ito'y tumutukoy sa silibasya mismo, sa mga pare, mga madre, mga religious sa simbahan Katoliko. Sa susunod, mga kapatid, tatalakayin natin ang palagi nilang ginagamit. Unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Ang katuparan umano ng mga nakikinig sa aral ng demonyo ay ang simbahan Katoliko. Ating susuriing mabuti at ating tatalakayin sino ba ang natamaan sa naturang sulat. Nang muna, mga kapatid, maraming salamat sa lahat ng mga nagsubaybay sa atin. Ulitin ko, hindi po tayo kalaban. Sinagot ko lang ang mga tuligsa ng ating mga kapatid na matagal nang nagtuligsa sa pananampalataya ng simbahan Katoliko. Sapagkat ayon kay Saint Cyril, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Maraming salamat po.